Ayan, magandang umaga sa inyong lahat. Alas 11:03 ng umaga, mga kababayan. Umagang-umaga pa lang, mukhang haggard na po si Mark Ramos, mga bossing. Hindi. Galing kasi ako sa trabaho. Ano po alam niyo naman mga boss Chipamo, sir, maghapon tayo doon. Kapag ka ikaw yung talagang isa doon sa pinagkakatiwalaan ng amo mo, talagang gugugol ka ng oras simula umaga hanggang gabi, mga kababayan. Kaya kakauwi ko lang po, sana swelduhan ako ng maganda nung bossing ko. Ano po? Anyway, mga kababayan, yung mga pag-uusapan po natin sa araw na ito, mga boss Chipamo, sir, ito ganito, tingnan nyo. Ninyong lahat. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito, mga kababayan. Kaya po kung kayo ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel, ay dapat po pindutin nyo na yung subscribe button upang sa ganon kayo ay laging ino-notify ni YouTube pag nag-uumpisa na po tayo ng ating mga talakayan. At syempre ho, mga kababayan, dahil nauna kayo sa akin, no? Minsan lang mangyari yan na kayo mauna sa akin. Isa-shoutout ko na po kayo. Nandiyan si Ardayan, si Jonas Benavides, si I Am Batman, nandiyan din si Joel Q ng Cereza Force, si Nico Dityoko, sino pa sa taas, si I Am Batman ulit, si Marge, nandiyan na din po, si Sir Archie Beroya, at si Salt Air, at sino pa, buong Cereza Force family, at yung mga wala pong sawa na sumusuporta dito sa ating channel. At si Madam Chris Rose, alam ko nandiyan na din, at si BG Badyola at si Tommy ng Cereza Force. Game ho, mga kababayan. Pero bago tayo pumunta dito sa madiinan at malutong na pagmumura ng Vice Presidente, gusto ko muna ipakita sa inyo ito. Gusto ko muna ipakita sa inyo yung trabaho at ginagawa at proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, mga bossing. Tingnan nyo po, mga kababayan. Sa kabila ng puro pagpe-fake news ng mga DDS at puro paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, tingnan nyo, ang ating Pangulo hindi po humihinto, mga kababayan. Hindi po humihinto para doon sa mga kababayan natin na mga naghahagilap, naghahanap ng trabaho. Ano po? Labor Day, Job Fair, and One Stop Shop. One Stop Shop. May 1. Kailan daw po? May 1. Ngayong araw, alas 9 ng umaga. Para po doon sa mga malapit, doon sa SM City, Lawag. Ay nako, puntahan nyo po. Mga kababayan? Puntahan nyo hanggang alas 4:30 ho, mga kababayan. Halos 1,000 trabaho abot kamay na sa Lawag City. Opportunity na lumalapit sa mga tao. Kaya ano gagawin nyo? Pupuntahan nyo na lang po. Mag-a-apply kayo. Huwag nyo isisisi. Kasi po, ito, kayo mga DDS, malaki mapapakinabangan nyo dito. Bakit? Kung kayo, puro lang reklamo sa gobyerno, puro asa yung bunganga ninyo sa gobyerno, puro galit sa gobyerno yung pinagkakakanan ninyo, subukan nyo mag-apply, subukan nyo humanap ng trabaho. Subukan nyo humanap ng trabaho. Naku, maganda ang idudulot sa buhay ninyo. Okay? Ganyan lang yan. Kung malapit kayo doon sa Lawag SM, mga kababayan, hanggang alas 4:30, trabaho ang nag-iintay. Trabaho ang lalapit sa inyo, no? Hindi yung nakatunganga. Tapos sasabihin, nako, hirap na kami. Ano ba naman tong gobyerno na to? Isisisi lahat po sa gobyerno, mga kababayan. Huwag tayong ganun. Matuto tayong magbanat ng buto. Di ho ba? Alisin ko na to, mga bossing. Isiningit ko lang. Ngayon po, dumito na po tayo, mga kababayan. Simula umpisa hanggang dulo, impeachment po ang ating pag-uusapan, mga bossing Chipamo, sir. Patungkol po doon sa pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ni Presidente, mga kababayan. Dito tayo umumpisa, sa mga degamo. Yan. It. Baka makakalimutan nyo, ha. Diyan sa bandang ilalim, may parang arrow dyan na nakaganon, nakaturo. Pipindutin nyo lang yon para i-share itong video na to. Ang laking na po nun. Ang laking tulong na po sa aming mga vlogger nung pag-share at pag-like dito sa mga video yung ginagawa po namin. Shiro Kansaki, game. I overheard that today is the birthday of your husband. Wow. Aba po, that's right po. Eksakto.
ano po, doon sa hearing ng Vice Presidente, mga kababayan, doon sa Kongreso. Birthday po ng asawa ni Mrs. Degamo. And instead of spending it with him, Ito ang sinasabi na bumanat daw po at rumatrat dito sa kampo nila. Yung sila Tebes daw ho, mga kababayan. dun sa amin, I decided to come today because there are things that troubles me that I would like to raise to this august body. All right. Let's hear from the Honorable Congresswoman Janice Digamo. Madam Chair, hindi po ako lawyer, pero sa tingin ko po what I am about to say has something to do with the security not just of the province of Negros Oriental, but in a bigger scale, the whole country in general. The Vice President and the alleged mastermind of my husband's murder Wait lang. Sabi, the Vice President and the alleged na bumira doon sa kanyang asawa. appear to share a common connection. Sige nga, tuloy natin, pakinggan natin. Mukha daw may pagkakatugma eh. Through attorney Ferdinand Topacio, Naku. Okay. who is both the lawyer of Mr. Teves and a known ally of the VP. Hindi, si Topacio naman, no, mga kababayan. Asahan mo lagi si Topacio, mga bossing. Kapag yung kliyente mukhang medyo sabit-sabit, asahan mo, si Topacio, ano yan, tatanggapin yan. Di mo ba? Tingnan mo, bakit hindi ho natin masasabi yung mga ganitong mga senaryo? Alice Guo, Topacio. Di ba? Kita na natin na ginagago tayo ni Alice Guo doon sa Senado. Puro pagsisinungaling. Sino ang lawyer? Topacio. Di ba? Tebes. O eto din. Topacio din. Di ba? Yung kapag ka medyo mukhang tagilid na yung isang tao, Topacio ang kinukuha agad na lawyer eh, no? We also learned that the Vice President visited Mr. Teves while he was in jail. Wow. Oo, nabalita yun eh, no? Kung di ako nagkakamali, may 2 hanggang 3 buwan, mga bossing, no? Nung nabalita na binisita daw ng Vice Presidente di umano si Tebes doon sa Oblo. At first, there were different reports about that visit. Later, it was clarified that the visit was indeed of Mr. Teves, according to SILG Remulla. Okay. However, during a Justice Committee hearing, Congressman Chel Jokno raised a serious concern that the purpose of that visit may have been related to harming Mr. Madriaga.